Kapag ang katotohanan, kapangyarihan at mga institusyon ay nagtagpo, may hustisya ba talaga? Ipinahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Anti-Money Laundering Council na kumilos sila ayon sa batas ng payagan ang paglalabas ng mga bank transaksyon na may kaugnayan sa asawa ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment proceedings. Sa puntong ito, hindi na lamang haka-haka ang usapan. May ebidensyang inilalatag at may mga institusyong nagsasabing may legal na batayan ang kanilang mga hakbang. Kapag ang mga ahensya ng Estado mismo ang nagsasabing may basehan ang ebidensya, nagbabago ang usapan. Hindi na ito simpleng argumento ng magkabilang panig, kundi isang tanong kung paano haharapin ang katotohanang unti-unting lumilitaw. Tatanggapin ba ito bilang bahagi ng proseso o hahamunin hanggang sa mawala ang bisa nito? Ngunit habang may ebidensyang lumalabas, may mga puwersa ring tila naghahanda upang pigilan ang mismong proseso. Ayon kay Senador Robin Padilla, may balak ang ilang miyembro ng Senate Minority Bloc na harangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Kung ang prosesong itinakda ng batas ay hahadlangan, ang tanong ay hindi na lamang kung ano ang totoo, kundi kung papayagan bang umusad ang katotohanan. Sa ganitong sitwasyon, ang kapangyarihan ay hindi lamang ginagamit upang magdesisyon. Maaari rin itong gamitin upang magpigil. At kapag hinaharangan ang proseso, ang unang nawawala ay hindi ang posisyon ng mga nasa kapangyarihan, kundi ang pagkakataon ng taumbayan na makita ang katarungan. Kasabay nito, lumilitaw ang tensyon sa pagitan ng mga institusyon. Inatasan ng Korte Suprema si Senate President Vicente Tito Soto Trets na magpaliwanag sa isang petisyon para sa contempt kaugnay ng kanyang mga pahayag sa impeachment case laban kay Sara Duterte. Kapag nagkakaroon ng banggaan ang hudikatura at lehislatura, nasusubok hindi lamang ang mga tao, kundi pati na rin ang mismong balangkas ng ating sistema. Ito ba ay normal na bahagi ng checks and balances o senyales na may mas malalim na hidwaan sa loob ng pamahalaan? Kapag ang mga institusyon na dapat magtulungan sa pagpapatupad ng batas ay nagkakaroon ng alitan, paano matitiyak ng taumbayan na mananaig ang katotohanan? Sa ganitong kalagayan, magkakahiwalay ba ang mga pangyayaring ito o iisang kwento ng katotohanang inilalantad, kapangyarihang lumalaban at sistemang sinusubok? Kung may ebidensya, bakit may hadlang? Kung may proseso, bakit may pumipigil? Kung may batas, sino ang tunay na sumusunod? Sa huli, hindi lamang ito laban ng mga pangalan o ng magkabilang panig. Ito ay tanong para sa buong lipunan. Kaya bang manaig ng katotohanan sa harap ng kapangyarihan at kaya bang ipagtanggol ng mga institusyon ang hustisya kahit sila mismo ang nasusubok? Sa harap ng lahat ng ito, ang pananagutan ay hindi dapat maging opsyon lamang. Ito ay dapat maging paninindigan ng isang lipunang naghahangad ng tunay na katarungan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli.